Mga bangkay ng tao na animoy tuwalya na pinilipit, mga lasog-lasog na katawan ng tao, mga tuyong bangkay. Ano-ano pa kaya ang mga nakapangingilabot na pangyayari ang kakaharapin ng sangkatauhan kung sakaling ipagpatuloy nila ang ekspedisyon papuntang Dark Continent? Sabay-sabay nating alamin yan dito sa ikalawang chapter ng Dark Continent Expedition Arc. Ito ang Hunter x Hunter Manga Chapter 341 na may pamagat na Threats. Kung bago ka pa lang sa ating channel, paki-remote punch naman ang subscribe button at i-change naman ang bell button para palagi kang updated sa mga Hunter x Hunter videos na ilalabas natin. Nagsimula ang chapter na pinakitang nag-uusap ang dalawang individual sa loob ng isang malaking gusali na mahigpit ang seguridad. Ito ang direktor ng IPA o International Permit Agency at ang bago nitong secretary na si Steiner. Pinag-uusapan nila ang mga peligrong kakaharapin ng mga tao sa bawat ekspedisyon na gagawin papuntang Dark Continent. Nababahala sila sa Kakin Empire dahil binaypas nila ang mga mahigpit na patakaran at pinaplano din nilang i-colonize o sakupin ang Dark Continent. Sinabi ng direktor na kung mangyayari yon, mabubuksan ang Pandora's Box. Isa nga itong metaphor na may reference sa Greek mythology. Ang kahon na binuksan ni Pandora na naging sanhi ng pagkalat ng mga sakit, kalungkutan, paghihirap at iba pa. Sinisimbolo nito ang mga panganib na kakaharapin ng sangkatauhan kung maglalakbay sila sa Dark Continent. Sinabi din ng direktor na nung bata pa siya, akala niya na puro kalokohan lang ang mga kwentong yon hanggang sa makarating siya sa pasilidad na ito. Binuksan nga ng direktor ang pinto papunta sa isang silid at dito na nga tumambad kay Steiner ang mga kahindik-hindik at makapanindig balahibong eksena. Mga bangkay ng tao na animoy isang tuwalya na pinilipit, mga lasog-lasog na katawan ng tao, mga tuyong bangkay at iba pa. Gulat na gulat at halos hindi makapagsalita si Steiner sa nakita niya. Binigyan si Steiner ng direktor ng isang libro na may pamagat na Journey to the New World. Sinabihan siyang basahin ang lahat ng mga nilalaman nito at gumawa ng report kung ano-ano ang mga threats na kakaharapin nila. Sinabi niya na ilang siglo nang nakakaraan nang ipublish ang librong yon at nilagay sa kategoryang fiction o kathang isip lamang dahil akala nila ay gawa-gawa lamang ito ng kung sinong baliw na author. Ngunit sa kasalukuyang panahon, maituturing na itong isang maalamat na libro dahil sa napakadetalyado nitong salaysay tungkol sa mga panganib na kakaharapin ng sangkatauhan kung sakaling tumungtong sila sa Dark Continent. Habang nag-uusap sila, bigla na lang may kumalabog sa salamin na malapit kay Steiner. Pinaliwanag ng direktor na ito ang natitirang survivor na nakabalik mula sa Dark Continent. Ngunit hindi na ito maituturing na isang tao. Nagmistula na itong zombie at nagawang mabuhay ng 50 years nang walang kinakain o iniinom. Sinabi ng direktor na isa daw itong hunter na pumunta sa Dark Continent. Ayon pa sa kanya, tinangka din dating sakupin ng V5 ang Dark Continent, ngunit nabigo sila. Sa halip, nagdala sila ng mga threat o panganib sa sangkatauhan. Ito ang dahilan kaya nagkaroon sila ng kasunduan na ipagbawal na ang pagpunta sa Dark Continent. Lumipat naman ang scene sa mga Zodiacs habang pinapanood nila ang video sa ikalawang DVD na binigay ni Vince. Dito nga ay makikita natin ang dating chairman na si Isaac Netero na isinasalaysay ang mga nalalaman niya tungkol sa Dark Continent at kay Beyond Netero. Mapapansin din natin na mahaba pa ang buhok ng dating chairman sa video, so we can assume na ginawa ang videong ito bago pa siya makipaglaban kay Meruem. Sinabi niya sa video na dati ay nagpadala na ang V5 ng research team papuntang Dark Continent, ngunit isinekreto nila ito sa Hunter Association dahil sa mga kadahilanang pangpolitika. Isa nga sa mga nangungunang eksperto sa research team na ito, ang kanyang anak na si Beyond Netero. Binalaan niya si Beyond ngunit hindi daw ito nakinig sa kanya. Tinahak nila ang mga ruta na hindi pa nadadaanan ng mga tao kaya maraming nasawi sa ekspedisyon nila. Nang bumalik sila ay may nadala din silang mga bagong threat o panganib sa sangkatauhan. Gusto daw bumalik ni Beyond at subukang muli, ngunit ipinagbawal na ito ni Netero habang nabubuhay pa siya.
Ipinagbawal din niya sa buong Hunter Association ang pagpunta sa Dark Continent. Sinabi din ni Netero na 2 beses na siyang pumunta sa Dark Continent dahil sa paghahanap niya ng malakas na makakalaban. Ngunit sa lupaing ito, nakalikasan ang kalaban, ang pagkapanalo ay hindi matatagpuan. Bago matapos ang video, may ibinigay na mahalagang mensahe sa Netero sa mga Zodiacs. Gusto niyang unahan nila si Beyond na makapunta sa Dark Continent. Ngunit sinabi din niya na ito ay isang request lamang at hindi pag-uutos. Gusto lang niyang mauna ang Hunter Association sa pag-explore sa Dark Continent. Paulit-ulit na binanggit ni Netero na ito ay isang hiling o request lamang at hindi pag-uutos. Ngunit alam ng mga Zodiacs na ito ay isang order mismo ng dating chairman, kaya isa sa katuparan pa rin nila ito. Habang nag-uusap-usap ang mga Zodiacs tungkol sa mga revelasyon na napanood nila sa video, may tumawag sa telepono at sinagot ito ni Vince. Labis ang gulat niya dahil ang tumawag ay si Beyond Netero. Nakipagkita si Beyond sa mga Zodiacs at gusto niyang tawagan nila ang V5 at sabihin na nahuli nila si Beyond Netero. Nagulat dito ang Zodiacs dahil hindi nila alam kung ano ang plano ni Beyond. Ang sumunod na scene ay makikita si Steiner na nagbabasa ng librong Journey to the New World na binigay ng direktor. Kinilabutan siya sa mga nabasa niya mula sa libro. Kabilang dito ang 5 threats o panganib na dinala ng mga tao pabalik sa mundo mula sa Dark Continent. Ang botanical weapon na si Brion, ang gaseous life form na tinatawag na Eye, ang twin snake na si Hellbell, ang halimaw na tinatawag na Pup, at ang immortality disease o mas kilala bilang Zombie disease. Napagtanto nga dito ni Steiner na hindi na dapat bumalik ang mga tao sa Dark Continent. Dito na nga nagtapos ang chapter 341. Ano-ano pa kaya ang mga kababalaghan na malalaman natin tungkol sa Dark Continent? Ano kaya ang gagawing hakbang ng V5 sa gagawing ekspedisyon ng Kakin Empire? At ano kaya ang pinaplano ni Beyond kaya voluntaryo niyang isinuko ang sarili sa mga Zodiacs? Sabay-sabay nating alamin yan sa mga susunod na chapter. Nagustuhan mo ba ang videong ito? Paki-like, share, at comment naman dyan sa baba. See you in the next one. Peace.